Mayong gabi, mga igsoon. Anata karon sa ika-5 nga gabi sa atong week of prayer. Tungod kay naa nata sa ika-5 mga igsoon, daghan na tay nabatian na mga pulong, mga mensahe nga gihatag sa atong duha ka mga mabtikon na liman, no? Ang atong topic karon mga igsoon ay ato ra gihapon tong sumpayan ang atong mga naisgutan tungod kay ang mga naisgutan gikan pa sa unang gabi ay mahitungod sa mga current events, no? Importante kayo na masayra nato kung unsa ang mga panghitabo sa atong kapanahunan. O sa sunod pod ay natun-an pod unsa ang mga diferensya, unsa ang solusyon sa panagkabingkil o kanang gitawag nga disunion. Og natun-an pod sa atong speaker ang may tungod sa revival and reformation, no? So, ang akong nakita nga topic, ang iglesia sumala sa Acts of the Apostle page 9, mabasa dito na ang iglesia gihimo sa Ginoong ahensya para sa kaluwasan sa tao. So, ang iglesia gihimong ehemplo o ahensya sa kaluwasan sa tao, sa tanang tao, sa kalibutan. Ang iglesia ang gihimong instrumento. Mao gani nga si Kristo sumala sa iyang ampo na ang iglesia muabot yun ang gitawag nga perfection o unity. Perfect. Kapag unite di ayang iyang katawhan mga igsoon, diha na mahimo ang perfection. Oo. For the perfecting of the saints. Mahimo hatang perfect. Ang iglesia mahimo kahang magmadaugon, walay kunot, walay buling, kung kita wala magkahiusa. Sugot mo? Mutuo mo na ang iglesia gihimo sa Ginoong ahensya para sa kaluwasan sa mga tao, para sa kaluwasan sa kalibutan. Pero ang iyang iglesia, wala man magkahiusa. Ngano man, na muampo man ang Ginoo na unta, muabot ang panahon na ang lawas ni Kristo, muabot ang panahon na magkahiusa. Iampo ba dahil sa Ginoo kung ang iyang katawhan nagkahiusa? Dili na siguro iampo sa Ginoo. Pero sa iyang ampo, till we all come in the unity of faith. Bisan diri sa ato, naagiha po yung mga panagsa o napagay mga kaigsuunan na lahig yun. Bisan unsaon nimo og eksplikar. Bisan unsaon nimo og explain na ang gyud siya ko galingon niyang mga panabot. And of the knowledge of the Son of Man, kining knowledge of the Son of Man masipyat ganita og interpret aning kanang unsa nang Son of Man. Dili gihapon, magkagubot gihapon ta. So ingon diri, hantod na unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Muna siya mga igsoon. Muna ampo sa Ginoo. Karon, ang pangutana, what makes unity? Unsaon man nato na kita ma-unite? Oo. Ngano mang parminti man gyud magkaroon ng disunion, no? Ingon diri, how can believers attend and maintain unity among themselves? Unsaon nato na mapanatili o ma-maintain ang unity sa atong iglesia o sa atong grupo? Ingon nga mga present truth teachers and believers, what can we do to avoid bringing among themselves dissension, discord, strife, and division, of all which result in the disruption rather than the building up and forwarding of the work of unity? So muna siya ang pangutana, no? Ingon na kita mga guro o mga believers, mga magtotoo. Nganong naamang gyoy discord, naamang gyoy gitawag nga mga strife and division, no? Unsaon nato na panatili na siya nga unity? Ingon diri, to defeat the enemy. Kaya ang ato manggong kaaway sumala sa Biblia o sa Espiritu Stagda, ang atong kaaway una
si Satan. Ang ikaduha natong kaaway, ang ato bang isig katao? Ang atong kaugalingon. Tuo tana. Na kung wala gani ta kailang sa atong kaugalingon, lisod. Ang atong tanaw sa atong kaugalingon daw tarong. Murag kita gyud ang tama, parminti. Sayop gyud kamo perminti, gyud parminti kung wala ta makaila sa atong kaugalingon. Ang atong kaugalingon ingon dito, ayaw kumpiyansa sa imong kaugalingon. Ingon dire, to defeat the enemy and maintain unity in harmony. Let every believer cease finding fault with his brethren. Watch his own steps and not theirs. Realize that they have the same opportunity as does he to know the difference between right and wrong. Bear his own and not their responsibility. Esteem them better than himself. Huna-hunao nato mga igsoon na kining atong isig katao mas maayo na sa ato. Unsa may dali tan-awon mga igsoon? Ang pagtan-aw sa sayop sa uban o pagtan-aw sa atong kaugalingong sayop? Unsa may dali ra mabuhat? Ingon sa Espiritu Stagna, wala kunoy tao na magsigig broadcast sa iyang kaugalingong mga sala sa uban. Unsa may atong i-broadcast? Ang uban mas sayon mukita sa uban. Pero ingon diri, kinahanglan kita ang atong pagtan-aw sa uban mas maayo kaysa ato. Mas maayo. Usahay, mingon ta kinigyod si Brad. Karabang parminti lang siguro ta maniid. No? Kanang parminti maniid. And do and say nothing he would not like them to do or say to him. Mga igsoon, mao na siya. Para daw mapildi ang kaaway o mahimong ma-maintain ang unity, let every believer cease to finding fault to others, not policing to others. Unsa pa man, if Christians never accuse one another, never communicate one another's mistake, muna akong gingon, mas sayon mo tan-aw sa sayop sa uban, kana daing mas para bang muraba og parminti tamog kanang gito natural man abad kay watchman man ta watchman. Kung atong basahon ang komentary sa manalag na ang watchman kita watchman dili watchman na siya tagtanaw sa uban kundi atong tan-awon ang atong kaugalingon ikumpara nato kang Jesus. Kung unsa pa ta kalayo sa Ginoo, di ba? Usahay ang ato manggong measure kuan kay si kuan man, si sister man, si brother man. So muna siya ingon din, never accuse one another. Never communicate one another's mistake, shortcomings, failures, and troubles. No? Muna ang gingon, they will find themselves so united that nothing can break their common Christian bond. But such a spirit of oneness can be maintained only by people who keep tireless vigil over themselves, always to see eye to eye and speak the same things. Dili na nato ni buhaton kanang mag-accuse ta sa atong isig katao. Musulti ta og mga mali sa mga tao. Kanang shortcomings, failures, mga ilang mga kasaypanan, ilang mga kabiguan. Unsa man kanang ang unsa kanang gingon na see eye to eye and speak the same things mo na ang gingon ni Apostol Pablo. Unsang makasusubo ang nahitabo sa early Christian. Tan-aw nato, ako ning gitan-aw mga igsoon, kung unsa gyoy na problema nganong nangawala sila sa mata sa Ginoo. Dili man pwede na ang early Christian nahimo man ang Katolik pag-abot sa panahon sa istorya mo basahon. Karon, unsa may hinungdan nangawala sila sa mata sa Ginoo. Ingon dire. But the early Christians began to look for defects in one another. Nagsugod lang sila, ang early Christian, nagsugod lang sila sa pagtan-aw sa mga depekto sa ilang isig katao.
dwelling upon mistakes, giving place to unkind criticism. They lost sight of the Savior. Nawala gyud sila sa ilang manluluwas. Sige og hisgot sa mga kasaypanan sa uban. Hala, sige, ingon dito. Unsay ingon sa golden rule? Ang golden rule, Matthew 7 verse 12 na siya, no? Buhata sa imong isikatao ang mga butang na gusto nimong buhaton sa tao diri sa imo. Halimbawa, dili ka gusto na libakon ka, ayaw ko pang panlibak. Di ba? Dili ka gusto na maliitin ka, huwag ka ring mangmaliit. Kay kung unsa ang imong itanong, mauman ang imong anihon. Ingon dito sa golden rule, hunahunahon yun nato na ang atong isigkataw mas maayo sa ato. Ang kadalasan manggod, ingon sa Spirit Prophecy ana, kung ang tao na gani magsigtanaw na gani sa mga sayop sa iyang isigkataw, ma-overlook niya iyang mga kaugalingon sayop ug ang tan-aw niya sa iyang kaugalingon unsa man. Ha? Matarong. Tapos usahay, pag matarong na gani ang atong tanaw sa atong galingon, mahimo na natadayong mga judge. Di ba? Ingon sa Ginoo, ayaw mo paghukom sa uban aron dili mo paghukman. Ingon diri, they lost the sight of the Savior and of the great love He had revealed for sinners. They become more strict in regard to outward ceremonies. Kaya nga, grabe na kayo sila, no? Kanang mga Hudyo sa una, mukuan lang diri, hugaw na, mga ligo na sila, sa padiha. Di sila makipagharong kay, para sa ila, balaan na gid sila. Muna siya. They become more strict. Grabe pag yun. More particular about the theory of the faith. More severe in their criticisms. May samot pag yun ang ilang pag-criticism. Pag-criticize. No? In their zeal to condemn others, they forgot their own errors. Okay, sige na magtanaw na to. Siyempre, they forgot the lesson of brotherly love that Christ had taught. And saddest of all, unsa may pinaka nakakalungkot o ang pinaka makasusubo sa tanan, they were unconscious to their loss. Pag-ingon gani unconscious, wala gyud sila kahibalo na nawala na sila sa ilang manluluwas, nawala na gyud sila sa passing. Wala na gyud sila wala sila kahibalo na nangawala na di ay sila. Ingon diri. They did not realize that happiness and joy were going out of their lives and that soon they will walk in darkness, having shut the love of God out of their hearts. Wala na gyud. No? Unsa day ang hinungdan na nangawala sila? Ang early Christian, nagsugod lang sila og tan-aw sa mga sayop sa uban. Kung ang ako ganing tan-aw sa iya, sayop, magkahiusa ka ta? Ha? Muapil, muuban ka ako nimo? Unsa ingon sa Amos? Unsa ingon sa Amos na magkakuyog bang duha kung sila dili magka-uyon? Lahi ra ba gyud ang interpretation nato ana? Oh. Ay dili ta magkuyog brad kay kuan man kay mo relihiyon, ako kuan man. Unsa may buhaton kay nagbulag naman ta. Union with Christ, ingon dito, mag-uban ta para magkauyon ta. Muna ang interpretasyon, dili ingon na, mag-uban ba ang duha? Kanang basahon na to, no? Mag-uban ba ang duha kung sila magkauyon? Siyempre, di gyud na mag-uban, kay wa man gyud na magkauyon. Sugod pa lang, wa na gyud magkauyon na. Pero ang ingon sa Spirit Prophecy, mag-uban ta para magkauyonay ta. Kay kung kana ang atong buhaton, dili gyud ta unsaon magkauyo na daan naman tang bulag. So, gingon sa Spirit Prophecy na magkuyog ta para magkauyon ta. Muna siya. The secret of family unity. Unsa ang sekreto sa family unity? Ang unity mga igsoon, dili na magsugod sa simbahan. Dili na magsugod sa trabaho. Dili na magsugod sa gawas. Ang unity, magsugod na siya sa panimalay. Walang unity na mahitabo sa church kung hindi muna matraining ang imong mga anak o ikaw mismo, matraining unay mo ang unity diha sa balay. Kay kung dili gani
magkabaton og unity sa atong balay, dili pud ta magkaroon og unity sa church. Oh. Kung gahi gani tag ulo sa balay, mga gahi ganing ulo, pag-abot nato sa church naman humok tag ulo. Gahi gyapon tag ulo. Ingon diri, the secret of family unity. The cause of division and discord in families and the church is separation from Christ. Unsay hinungdan sa mga division, discord sa pamilya o sa iglesia tungod kay nasiparita kang Kristo. Mao na siya. To come near to Christ is to come near to one another. The secret of true unity in the church and in the family is not diplomacy. Dili diplomasya. Not management. Dili management. Not superhuman effort to overcome difficulties. Though there will be much of this, but union with Christ, mga igsoon. Unsay hinungdan nga dili ta makakamit og unity. Nganong dili man ma-unite ang one another tungod kay wala tay union of Christ. Tungod kay separate ta kang Kristo. Unsay giingon sa Biblia? Kung kamo bulag kanako, asa man, wa gyud tay mahimo. Ang puno, ang sanga na wala sa puno, mubunga kaha, dili gyud mubunga. Wala gyud tay mahimo, mga igsoon. Ang dahilan di ay na dili magkahiusa ang pamilya o ang iglesia tungod kay is separation from Jesus. Once gani na makabaton ta og gitawag na pakighiusa, makipaghiusa sa Ginoo, ang atong isig katao makahimo ta sa paghiusa. Nganong dili man ta magkahiusa kung magkaproblema ta? Ngano man, hunahunaon man gud nato na siya gyud nakasala diri sa ato, murag pabiktim ba kanang giingon sa ato, pabiktim ka man, brad? No? Mura mag ikaw gidaog-daog. Mura man gyud og ang hunahuna gud nato ay himbalos naman ko, siya man gyud nanguna, di ba? Ana, so dili hinana mga igsoon ang halimbawa, kapila ko kasuway dito sa Leyte ba? Nay mga problema dadto. Pag kami ang kuan may mong tulay ba na iampo tas kuan agkoy kay amo nang gibriefing kuan ha kanang ani buhaton atos amputa para magka-usa na gyud. Pag abot nanto di okay na agoy kay ikaw nagbasulay man awa gyapon na hitabo kay ang iyang kuan siya gyud may sala tapos siya gamay pilara iya sala siya daghan ana. So wala gyud, dili gyud. Basta unity gani, dili na hisgutan ang mga differences. Hindi na hisgutan ganang mga unsak sino ang punot dulo. Ayo na subaya ang punot dulo. Muna siya mga igsoon. Ingon diri, kung buhaton kuno nato ni nga mga gihatag diri na to defeat the enemy and maintain harmony. Ingon diri, do this, brethren, and the devil will flee. Budagan siya. Remember that Satan, buhi si Satan. Wa na siya mamatay. Di na siya matulog. Buhi na siya. Active na siya. And every day, we need to cry earnestly to God for help and strength to resist Him. So every day, kinahanglan nato na mo tuaw ta, mo cry ta, earnestly to God for help and strength to resist Him. As long as Satan reigns, we have self to subdue besetments to overcome, mga igsoon. Sapa, unsay paningkamot ni Satan? Mura siya layon na nagangita og matukob. Og ang iya pong si iyag yung target, ang mga tao nga gusto gyud na magkaroon ng pakighiusa. O himuon gyud siya, mo imbento gyud siya every possible scheme to separate those whom God is seeking to make one, but we must not be misled by his devices. Kini mabasa ni siya sa Council for the Church, mga tambag sa iglesia. Ang panawagan sa Ginoo sa ato, mga igsoon. Ang panawagan sa Ginoo, God calls for a change among His people. Union with Christ and with one another is our only safe
safety in these last days, mga igsoon. Unsa daw ang panawagan sa Ginoo diri sa iyang katawhan na mahiusa sa Ginoo una ug mahiusa sa iyang isig katawo. Ingon diri is our only safety in these last days. Ngano man sa Acts of the Apostle, ako nag-ingon, ang iglesia sa Ginoo ay gihimo niyang ahensya sa kaluwasan sa tao. Karon kung dili gani ta magkaron unity, dili gyud mahimong ang iglesia mao ang ahensya, mga igsoon. Ingon diri, it is the purpose of God that His children shall blend in unity. Union brings strength, disunion weakness. Mura ba sa silhig, di gyud ka makalimpyo kung tuluran ang imong, di ba? Di gyud, bisan unsaon kay moana nimo, tipsing naman. Pero kung imo ganing usahon to, unsa man, strength. United one another, working together in harmony for the salvation of men. We shall indeed be laborers together with God. Those who refuse to work in harmony greatly dishonor God. Dishonor God. Ingon sa kuan, dingon man gyapon sa Bible na kanang daghang mga pulong na sa kada adlaw natong ginasulti na dili unta nato isulti. Daghang mga kusog na gibugig atong gitagaan og higayon na dili unta nato muhaton. Daghan daw tay ginatan-aw sa tibok adlaw na dili gyud dapat nato tan-awon. Isulti na ay mga opportunity wala nato muhata. Tud ingon diri mga igsoon. No word is to be spoken to discourage any. No? Usahay magud kanang maanad na ta, kanang mga word na maka-discourage gyud ang atong gamiton, di ba? Selection of words. All need to be baptized with the Holy Spirit. Kinahanglan gyud na at tanan ang kinahanglan gyud ta na mabautismohan ta sa balaan nga espiritu. Unsa di ay ang bunga sa balaang espiritu? Ang bunga sa espiritu mao ang gugma, mao ang pailog, long suffering, no? Unsa ingon sa ubos? Praise together are the words of our divine instructor. Unity is strength, disunion is weakness in defeat, mga igsoon. Mao na siya. Bisan gani sa balay, dili gani mo magkahiusa, disunion gani mo, ang asawa bana, ang anak, unsa ingon sa Ginoo sa Malakay. Akong nakita na ang buot pasabot day ana mga igsoon na makabaton taog unity. Dili man mo ingon ang Ginoo na akong paghiusaon ang kasing-kasing sa amahan sa iyang anak. Mag-usahon niya, anong pag-usahon man niya kung nausa na? Di ba? 4:6. Og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. Og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Oo. Gusto sa Ginoo na ang kasing-kasing sa amahan ngadto sa iyang anak ug ang kasing-kasing sa anak ngadto sa amahan. Oo. Ibig sabihin kinahanglan og gitawag na union. Oo. So diri mga igsoon, importante kaayo na makabaton ta ani nga union, no? Makabaton ta ani nga paghiusa. So diri sa 1 Corinto 12:4-5 hangtod sa 6, ingon diri, now there are diversities of gifts but the same Spirit, and there are differences of administrations but the same Lord, and there are diversities of operations but it is the same God which worketh all in all sa tanan para sa tanan, mga igsoon. So dili pare-pareha. Pareha sa lawas may iya gyud na siyang pangsyon. O dili mo ingon na ay ang baba kaon ra man na. O tapos sige dili ta mo lihok kamot, dili ta mo lihok, di ba? Namay nga ana. Nagya mo sa spare prophecy na pero wala na ako gibutang. Dili tanan kamot, dili tanan
tiil, dili tanan ulo, kundi composition daw na siya sa perfect kanang gitawag na unity in diversity. Diversities of gifts, administration, operation, at iba pa na mga, but same God, same Spirit sa tanan, para sa tanan. Ingon dire, God has different ways of working, and He has different workmen to whom He entrusts varied gifts. One worker may be a ready speaker, another a ready writer, another may have the gift of sincere, earnest, fervent prayer, another the gift of singing. Na ay maayo gyud musulti, pero pagpakantahon nimo, napoy uban na abdik mo kanta, pero dili tanan gifts to aniya. Another may have special power to explain the word of God with clearness. Nagyoy bisan usa ra ka talata, abdik yun na siya mo. But mo explain. Ang wala ma-explain sa uban, ma-explain niya. Nagyod. Clearness. And each gift is to become a power for God. Ang tanang gift, kapangyarihan na sa Dios, dili na sa ato, because He works with a laborer. To one God gives the word of wisdom, and another knowledge, and another faith, but all are to work under the same head. The diversity of gifts leads to diversity of operations, but it is the same God which worketh all in all. The Lord desires to His chosen servants to learn how to unite in harmonious effort. Gusto sa Ginoo ang mga membro sa iglesia makamao, unsaon makipag-unite. Ingon diri tudluan ta sa Ginoo ang servants na iyang gipili. Gusto sa Dios na makamao ta, maka-learn ta how to unite in harmonious effort. It may seem to some that contrast between their gifts and the gifts of the fellow laborers is too great to allow them to unite in harmonious effort. Muna siyang gingon mga igsoon. In every word and act, kindness and love will be revealed, and as each workers fill his appointed place faithfully, the prayer of Christ for the unity of His followers will be answered, and the world will know that these are His disciples. So, kung ang ampo sa Ginoo na magkaroon ng unity ang iyang mga tagasunod, ang iyang followers, ug ang kalibutan mahibalo na kini sila iyang mga tinunan. Ingon ang Biblia, mugunit sa sidsid, mugunit ko nimo, mugunit sa mga sidsid sa laod-gray, mugunit ko nimo, kay nahibalo ko ang Dios kauban nimo, mga igsoon. So, muna ang atong iampo sa Ginoo, mga igsoon. Ang disunion, unsa? Ang disunion, mga igsoon, sa atong isigkatao o sa pamilya o sa iglesia, ang dahilan, separation from Christ. Ang unity sa iglesia, the secret of true unity in the church and the family is not diplomacy, not management, not superhuman effort to overcome difficulties. Though there will be much of this to do, but union with Christ, mga igsoon. So muna atong paningkamutan, niining kagabion, makita nato ang atong mga kaluyahon. Makita nato ang ating mga kakulangon. Ang atong mga kaugalingon, mga kuan sa Ginoo. So mao na siya makabaton ta og gitawag nga union with Christ og musunod na diha ang union to one another. Dira ko to mayong gabi sa atong tanan, mga igsoon. Amen.